Martin Romualdez, nabahag na ba ang bunto? O kinakabahan na ba sila dahil sa nakita nila ang dami ng taong umattend sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na umabot sa nakakagimbal na 1.8 milyon? Narito ang reaksyon ng isa sa mga kilalang vlogger at isa sa mga supporter ng dating Pangulong Duterte. Update lang po tayo sa mga nangyari sa Pilipinas. Sa mga hindi pa po na nakakapanood ng mga news, baka naalimpungatan po kayo. Nung Lunes nagkaroon po ng isang malupit na peace rally ang INC. At kung papanoorin nyo dun sa mga nauna nating video, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po. Talaga namang napakaraming tao nagpunta ho. At talaga nga namang dinagsa ng mga Pilipino ang grandstand na yan. At hindi lamang po, take note, hindi lamang po mga taga-iglesia ni Cristo. Kaya nga ang estimate lang nila nung una, 1 million. Pero umabot ng 1.8 dahil marami pong mga ibang relihiyon na nakisali. Kahit nga po kami nandun Kahit po yung mga meron pa ako nakikita mga pare at kung ano-ano pang relihiyon. Dahil nga po sa iisang tema na pwede ba tama na kayong mga congressman na pamumulitika ninyo? Tama na ginigipit ninyo si VP Sara Duterte at pwede ba mag-concentrate naman kayo sa pangangailangan at mga serbisyo na kailangan ng bawat Pilipino, mga ordinaryong Pilipino? Pwede ho ba? Kasi kayong mga congressman natin, walang inatupag kung hindi siraan si VP Sara Duterte. Pabagsakin ng pabagsakin para sa inyong amo o yung peke inyong Panginoon na si Romualdez. Yan ang nangyayari sa bayan natin. Kaya alam mo, kaya hindi umuunlad tong bayan na to. Kaya hindi umaasenso. Ang dami yung problema. Ang daming dapat ayusin ng mga batas sa Kamara. Alam mo, ito. Recently lang. Ito lang kakabalita lang nakita ko. 'Di ba na ang daming pinag-aaksayahan ng oras ng Kamara para sa pamumulitika, para sa paninira kay VP Sara Duterte. Pero alam nyo ba na meron tayong problema sa doon sa motorcycle riding tandem, hindi riding tandem. Yung riding taxi. Alam naman natin, tinataksi-taksi natin yung motorsiklo sa Pilipinas. Alam nyo ba na pilot study pa rin po yan hanggang ngayon? Sa madaling salita po, pinag-aaralan pa. Pero ang problema, nag-expire na yung pilot study nila. So, kailangan na ng batas or else, magiging illegal na yung riding taxi na yan, yung motorcycle taxi. Magiging illegal na yan kasi nga wala hong batas. Ayan, nandun siyang kalabaw. BC. Wrong number. Busy ho ang Kamara. Wala akong pakialam. Kasi alam mo ito mga kababayan, ako, maybe I am medyo marami ho sa atin na alam naman natin yan. Lalo na pag kayo ay nasa karsada paragi. Marami talagang kamote na rider. Aminado naman tayo dyan. Pero gayon pa man, hindi naman na solusyon itanggalin sila. Ang solusyon yan, ayusin. Diba? Kausapin, disiplinahin, pagandahin ng batas para humadisiplina. Kasi alam nyo, hindi ako naniniwala na forever na lang tayong kamote. Diba? Kasi kaya naman natin sa ibang bansa Yung mga OFW nagmamaneho sa ibang bansa, hindi naman sila kamote Ano pinagkaiba dun? Pareho lang naman Pilipino. Kasi nga, maraming dahilan. Una, yung batas. Diba? Alam naman natin, ang baba ng penalty sa atin. Pangalawa, kung meron mang batas, hindi naman ma-implementa na maayos. Di ba ho? So, kailangan talagang maraming ayusin ng ating mga mambabatas. Kasi parte ho ng trabaho ng mga mambabatas. Kung ikaw ang tatanungin, sumasang-ayon ka ba? O mananahimik na lang ba? Please comment ang inyong saloobin kung saan ka ba pumapani.